Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon petsa 22 sa bulan sa Pebrero tuig 2025, among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom. Uban ang pwersa sa katawhan sa Dios. Kini inyong kapaglaom, Riniel Capon. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pagilasiyang gahom sa atong kinabuhi. Kini si Annalisa La Victoria. O guban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. Mga literature evangelists sulod sa Southwestern Philippine Union Conference nagkatigom alang sa ikaduhang tuig nga anibersaryo sa United Prayer. Og sa Northeastern Mindanao Mission, Harvest 2025, mga pangulo sa iglesia naghiusa sa pagpaligon sa total member involvement. Og sa local government unit sa Opol, Misamis Oriental, malipayon nga ni dawat sa panalangin atol sa gipahigayon nga pagpanghatag og mga pinatik sa North Central Mindanao Conference. Kiniugban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og paglaom. 2 years of unbroken faith, united in prayer, empowered by grace. Mao kini ang tema sa kasamtangang gipahigayon nga United Prayer 2nd anniversary sa Southwestern Philippine Union Conference. Aniya si Lance Baguio alang sa report. Maayong udto mga kapaglaom. Usa ka espesyal og dakong katiguman ang kasamtang gipahigayon karong adlaw, Pebrero 19, tuig 2025, dinhi sulod mismo sa Southwestern Philippine Union Conference compound, nga mao ang United Prayer 2nd anniversary. Dinhi kitambungan kini sa mga literature evangelist o mga culture gikan sa nagkadaiyang dapit sa Mindanao. Kita giusahan sa mga kaigsuunan, inubanan sa dakong katuyuan nga mao ang pagpaambit sa mensahe sa tulo ka mga anghel ngadto sa tibuok kalibutan. Nganuman nga importante kini, tungod kay ang matag usa kinahanglan nga makadungog sa kamatuoran. Ang mga libruhan, magazine ug uban pa mga pinatik, mga gamhanan nga mga himan sa pagkabot sa mga kasing-kasing ug huna-huna sa mga katawhan sa Dios. Kini ang ato nga gihimo nga United Prayer Anniversary diri sa SWPUC. Alang sa pag-encourage sa ato nga mga literature evangelist, nga mga missionaries, nga sila mahimo nga ma-encourage, mahimo sila nga effective sa ilang pagbuhat. Kini nga program matod pa sa pen of inspiration nga God could have reached His object. In order for us to develop a character like Christ, we must share in His Word. Ang mga literature Adventist mainitong nagselebrar sa ilang ikaduhang anibersaryo, dala ang temang United in Prayer, Empowered by Grace. Sa pagtapos ni ining programa, kami nagalaom nga kamo na inspirar ug napaligon sa kamahinungdanon sa katong publishing ministry. Padayon kita sa pagpaambit sa mensahe sa paglaom ug gugma sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Kini si Lance Baguio alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat nining report og padayon sa paglambo Southwestern Philippine Union Conference Literature Ministry. Og anhita mga higala sa Northeastern Mindanao Mission. Harvest 2025, mga pangulo sa iglesia naghiusa sa pagpaligon sa total member involvement sa mga kaigsuunan sakop sa Caraga Region. Ana si kapaglaom Clyde Hikilan alang sa report. Sa
Sa parayon nga paningkamot sa total member involvement, malampusong gipaygayon ang usa ka dakong panagtigom nga gitambungan sa kapigkulang 800 ka mga delegado gikan sa nagadiiyang departamento sa iglesia sa nagkalain-lain nga distrito nga gitsakupan sa Northeastern Mindanao Mission. Ang maong kalihukan nagpunting sa pagtudlo, pagbansay o pagpadasig sa matag usa aron mapalig-on ang ilang pag-alagad o pakigbahin sa misyon sa iglesia. Pinagi sa nagadaiyang mga sesyon sa pagbansay, ang mga delegado nagkakat-on sa mas epektibong pamagi sa pagpangabudlay alang sa Dios, ilaban na sa pagdala sa mensahe sa paglaom ngadto na sa katawan. May buntag sa tanan, nagabisabat. Dako kayo pasalamat sa tanang mga direktor nga nagmugna niini nga mga katiguman 11 na yun niining Empower Harvest in 2025 tungod kay kani nga positive, kani nga mga buluhaton, pagpalambo o pagduso sa hamiling kalag, pagduso sa buhat o sa hamiling kalag aron mapalambo ang buhat niining tibok kalibutan. Dako kay tabang sa among distrito, 11 sa among iglesia aron mabuhi ang matag care group o ang tumong toyo nga mudako ug pulambo pagid ang buhat ni ining tibok kalibutan. Dugang pa ang matag lider sa iglesia nag-awhag sa tanang miyembro nga magapadayon sa panaghiusa o pagpalig-on sa pagtuo, pinagi sa pagbuhat, pagampo ug walay puas nga suporta sa misyon sa iglesia. Sa diha nga matag usa maghiusa sa total member involvement, mas daghan pang mga kalag ang madala nganha kang Kristo. Bilang mga 7-day Adventists, tayo'y tinawagan ng Panginoon upang maging ilaw at asin ng ating sanlibutan. Ang ating Panginoong Hesus ay malapit nang magbalik. At sa kanyang pagbabalik, nais niya na ang mga tao ay madalhan ng pabalita na merong pag-asa sa langit na bayan. Kaya itong Harvest 2025, ang ating goal is to engage all 7-day Adventist members and workers to engage in sharing the good news of salvation and to make everyone a true disciple of Jesus. Kaya sa tanang mga kaanib ng ating misyon dito sa Northeastern Mindanao Mission, I'm calling everyone, please get involved because Jesus is coming very soon. Sa mga pinasahi nga higayon, mao ang ordinasyon sa 5 ka mga pastors nga nagpakita silang commitment o kinasingkasing nga pag-alagad sa buluhaton sa Dios. Kini usa ka halandungon nga higayon nga nagapamatuon sa padayon nga pagtubo sa iglesia ug sa paggiya sa Dios sa iyang mga alagad. Ang ilang pagtugyan og dedikasyon usa ka dakong panalangin alang sa buhat sa kaluwasan. Gikan dinhi sa Caraga Regional Office of the Seventh-day Adventists o sa Adventist Media Caraga, kini si Kapaglaom Clyde Kilan alang sa MISPA Live News and Commentary. Dagang salamat nini nga report Kapaglaom Clyde. Ang Dios magapanalangin sa atong mga lideres nga naningkamot aron sa pagsiguro nga ang tanang mga kaigsuonan maapil gayud sa pagduso sa buhat sa kaluwasan. Anita sa North Central Mindanao Conference, local government unit sa Opol, Misamis Oriental, malipayon nga midawat sa mga panalangin nga gipanagtag sa atong mga igsoon pinaagi sa Pinatik. LGU sa Opol malipayon nga midawat sa mga Pinatik ato sa gipahigayong Great Controversy Book Distribution sa Opol, Misamis Oriental. Malipayon kini nga gidawat sa atong mga kaigsuonan uban ang kaikag ug kadasig nga kini ilang basahon. Tuyo sa mao nga pagpaghatag nga mapakaylap ang maayong balita ngadto sa atong mga kaigsuonan ug mahatagan og luna sa ilang kasing-kasing ang dili matukib nga gugma sa atong Dios. Sa baylo, kita usab magpakita sa atong pinasahing nga gugma ngadto kaniya. May buntag mga kapamilya ni ata karon dinhi sa Opol Municipal LGU nanhimo kita sa pag-distribute sa atong The Great Controversy Book of the Year tungod kay atong gibati nga sa paghatod nato nini kita nakahimo sa pagpahat program sa General Conference sa paghatag sa atong Book of the Year, The Great Controversy. So
usab nalipay ta sa ato ang mga sponsors na nagahatag dinhi, Brother Calvin Maxino o ganito ang North Central Mindanao Conference nga na-distribute kining 500 ka mga great controversy din hindapita sa munisipyo sa Opol. Ug true niini natay follow up nga himuon by October nga paghatag nila og examination kung ila bagyong nabasa ang The Great Controversy o maghatag tag gift nila. I hope nga makakita na sa tag mga sponsor nga mo sponsor mahitungod sa paghatag nining mga gift. Isip premium nila, pagmotivate kanila alang sa pagbasa sa atong The Great Controversy tungod kay dili ta gusto nga kining mao nga mga libro mahimo lang mataguan kun dili mo motivate gyud ta nila nga mobasa ini. From the local government unit of Opol, me as the HR designate, Engineer Roland Caenog, thank you sa libro and hopefully I will challenge all the personnel to read this book. No? Para sad nga maka-highlight, makadugang kanila. No? From the North Central Mindanao Conference, thank you once again and hopefully dili lang sa Opol ang inyong mahatag kaning libro nga mapaambit kundi inyong unta kaning mapaambit sa kinatibuk ang local government, not only just Misamis Oriental but including ang mga kasakbit nga probinsya nga naadri. Good morning. Thank you. Ang mga panghitabo sa kalibutan, nagpakita ang mga ilahanan sa duol nga pagbalik sa tumboy nga Dios. Busa buhaton nato ang tanang kakugi sa pagpakaylap sa mensahe sa tibuok nga kalibutan. Kini si Chester Kent Bacalares para sa Mispa Live News and Commentary. Praise the Lord sa kadasig sa itong mga igsuon sa North Central Mindanao Conference. Og daghang salamat sa makapadasig nga report kapag laom Chester Kent Bacalares. Atong kumustahon mga higala ang atong mga igsoon sa Bukidnon. Gipahigayon nga Central Mindanao Mission Youth Convention 2025 naghiusa sa mga batanon isip mga gitawag og pinili. Si kapaglaom na Dean R. Villar magahatag sa balita. Aduna kita gipahigayon nga Youth Convention Mission Refocus Training diri sa Central Mindanao Mission Gymnasium nga gisalmutan sa mga dasig nato nga mga kabatanunan ubos sa ato ang misyon. Gihimo kini nga programa alang sa pagtudlo ug pagpadasig sa batan-on alang sa pagpalangkop ug pagpanguna sa kabatan-unan sa matag iglesia nga magamit ang ilang nagkadaiyang abilidad ug talento sa buhat isip usa ka mga lider. Atong paminawon ang usa ka dasig nga delegado gikan sa Center Lurugan SDA Church, Valerie Albon. I'm blessed and happy nga I'm one of the delegates during our Youth Convention 2025. I hope nga magpadayon ta sa kadasigon mga youth leaders and mga naibahin sa youth. Padayon ta hantod magbalik ang Ginoo. Ug ato sad paminawon ato ang pinalangga nga CMM Youth Director Pastor June Tives. Nalipay ta nga nagbalampuson ang ato gibuhat nga Youth Convention ining tuig 2025 with the Team Harvest 2025 called to be faithful. Gani gitambungan kini og kapin 400 ka mga delegado nga mga pangulo pamatanon og kita nalipay sa nga pinaagi nini na equip na andam ang atong mga batanon and hopefully daghang mga batanon ang madasig ug ma-involve sa buhat sa Ginoo ug unya mobalik ang Ginoo og kitang tanan malipayon nga magasugat sa ato Ginoo. Tumong og tinguha niini sa pahayag gikan sa South Philippine Union Conference Youth Director atong paminawon si Pastor Jennifer Coligado. On behalf of Southwestern Philippine Union Conference, ako munang pasalamatan ang ato ang youth leaders, labi na si Pastor Teves sa pag-initiate ini nga program sa ato mga kabatanon dinhi sa Central Mindanao Mission kining Youth Convention. Ang katuyuan dinhi aron ma-empower ang ato nga young people para sa Harvest 2025. O ang ako ang mensahe sa mga batanon, kung gusto mo maka-experience og tinuod nga kalipay, apil ta nini nga buhat kay mao ni makhatag kanimo og kalipay sa pagserbisyo sa Ginoo. So God bless you sa inyong pag-participate og ang Ginoo mag-uban kaninyo. Dasig batanon kay kita piniyalan sa buhat, pinili og tinawag. Gikan diri sa CMM Gymnasium kini si Charisha Kate DR Villar alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom na din. Padayon sa kadasig Central Mindanao Mission. Ngayon anhita sa Zamboanga Peninsula Mission, usa ka semanang pag-ebanghelyo naghatod og paglaom sa Tungawan Distrito 2
Si Kapaglaom James T. Maglangit, magayagyag sa balita. Usa ka semana nga pagkugi sa pagsangyaw sa maayong ibanghilyo nga diin dinhi gipaygayon sa Distrito 2 sa Tungawan. Nga gani kini gipaygayon pinaagi usab sa Livelihood Health and Gospel Seminar dinhi sa Limanon 2, San Isidro, Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Tungawan Distrito 2 sakop sa kaumahan sa Zamboanga Peninsula Mission. May paygayon og Health, Livelihood and Gospel Seminar sa tumong og tuyo nga mapalambo ang maayong panglawas, panginabuhian ug espirituhanong kinabuhi sa komunidad pinaagi sa buhat, pagpakabana ug pagministeryo sa gugma ni Kristo. Isa sa amo nga pagpangandam nga gihimo namo mao ang pagbisita sa mga katawhan sa Panimalay. Dayon naghimo usab kami og Branch Sabbath School aron nga mahimo nga ang mga kabataan mahimo nga muduol sila, ang mga ginikanan usab mahimo sila nga makaila-ila isip mga Seventh-day Adventist. Kini nga programa may kalambigitan sa gihimong feeding program sa maong dapit niadtong Disyembre 9, 2024 nga nahimong pultahan sa pagministeryo. Pinaagi sa dakong gugma sa Ginoo ug sa iyang buhat. Kini nga seminar gisuportahan nila Mr. and Mrs. Brett and Miriam Waddell, Marilyn Hernandez, Glazer Mendoza Man, Darling Pat ug Ayana Grace Hernando. Ang ilang gugma og pagpakabana usa ka buhi nga pagpamatuod sa walay puas nga gugma sa Ginoo alang sa tanang katawhan. Ang isa sa nakahatag namo og challenges sa isip nga nag-governor mi sa ato ang sa Limanon is ang mao gyud kining pagsaka namo sa mong Panimalay, usahay amo makita sila ang lisod kayo sila silang kinabuhi. Dayon usahay dili pa ginamo maabtan silang Panimalay tungod kay focus sila ang panginabuhi. Sa matag gabi nga pagpasantop ni Pastor Sunny M. Hernando, usa ka retiradong pastor sa Zamboanga Peninsula Mission nga maoy nahimong usa sa mga magsusulti niini nga seminar, iyang gibutyag nga ang matag usa kinahanglan makiglambigit ug moapil sa buluhaton. Mao nga kining maayong balita masulti sa tibuok kalibutan, unya mobalik na ang atong Ginoo, padayon ta atong suportaran ang buluhaton haron madali na ang pagbalik sa Ginoo. Sulod sa usa ka semana nga pag-ibanghilyo, may resulta sa 11 ka mga hamiling kalag nga midawat ni Hesukristo pinaagi sa santos nga bautismo. Uban sa maong kulminasyon sa programa, gipahat usab ngadto sa mga kabataan ang Samaritan Purse ug uban pang mga gamit nga naambitan usab sa mga ginikanan. Ang pagpakabana sa atong isig katawo pinaagi sa pagtabang ug paghimo sa maayo nga buluhaton, maoy pamaaging aron atong mapabati ug mailustrar ang dako nga gugma ni Hesukristo. Kinis Kapaglaom James Tagapan Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary. Kudos sa kadasig bisan asa paman nga sok sa kalibutan, Zamboanga Peninsula Mission. Og daghang salamat usab nining report Kapaglaom James Maglangit. Og naog ta mga higala diri sa sakop sa Iligan City. Health and Happiness Crusade sa Barangay Hinaplanon. Malampusong gipahigayon sa Adventist Medical Center, Iligan. Atong sutaon ang maong kalihukan sa atong Balayng Tambalanan. Pinagyan ning report.
Dagang salamat na ini nga report. Og mga higala sa pagbalik. Kids for Jesus Crusade nagdala og espiritual nga pagpadasig sa atong mga kabataan sakop sa Northeastern Mindanao Mission. Sa unsa daw, kung ikaw makasaksi og insidente, unsay angay natong buhaton? Videohan ba kini o tabangan? Kini hatagang pagahisgutan ni Kapaglaom Tawing sa unsa daw. Og ikaw ba ready na sa Southern Asia Pacific Division-wide Pathfinder Camporee? Atong sutaon ang mga updates mga higala sa Mountain View College. Kini guban pa ang mga balita atong saksihan humanining gamay nga pahinumdum. Dagang salamat, nini nga pahinumdum. Pagpadayon mga kapaglaom, pagsaka alang sa misyon o sa kalakang alang sa pagpalambo sa Sulads Media Ministry. Atong sutaon ng detalye, pinaagi nini nga report. Are you looking for something interesting, challenging, or perhaps an adventure that will not only inspire you but also make a difference? This March 21 to 23, 2025, we invite you to join Takurog, our Climb for a Cause. Takurog is a Manobo term for climb. Symbolizes a journey of purpose and unity. Together, we'll scale the heights to Langilan Mission School, where every step we take helps provide support to the school and to funds essential media equipment for the Sulads ministry. This is more than just a climb, my friends. It's a mission. A chance to bring hope, education, and empowerment to those who need it most. Whether you're a seasoned adventurer or new to climbing, Takurog is your opportunity to rise to the challenge and create a lasting change. See you at the summit.
Dalaygo ng Diyos sa inyong mga pagpaningkamot, Sulads Ministry. Og mga kapaglaom, imo bang nabantayan ang trending karon nga ang pag-video mas unahon pa sa panahon nga ang pagtabang unta kinahanglanon. Ato kini pagahisgutan kauban si Tawing dinhi lang sa Unsa Daw. Unsa daw? Dili na gyud nato madinay mga higala nga halos kadaghanan gusto na gyud mahimong content creator karong panahon na. Unsa daw? Yes, tinuod na tungod kay daghan pud sa atong mga kaila ang niasenso tungod sa pag-post sa social media. Busa, bisan unsa na lang ang mahuna-unaan para naay content o ang dapat unahon hinuon nalimtan. Apan isip mga Kristohanon, unsa man ang angay natong buhaton? Tabangan o videoan o mutawag daan or mag-live aron mas daghan pa ang matawag sa pagtabang. Tara, aton pangutanon ang atong mga higala. May inyong kaistorya karon sa kanang panghitabo bitaw nga sunog, mga disgrasya, kalamidad, imbis nga mutabang una magkuha sa daog video pang content bitaw. Mga bugok mo na, mga antiwa. Kalagot kasi nun. Doon video mo. Sige rin, hala. Unahon yun unta ang importante ang pagtabang. Unahon ang pagtabang, ulahil ang video. Tanda na kayo para dagan mag-react bitaw. Dapat unahon usa ang pagtabang. Imbis magtawag sila tabang, naguna nun sila video nun. O ikaw to ang naka-witness or nakita. Unsa man nimong una ni mga buhaton? Tabangan sa gyud nako una. Imbis matawag og 911 bumbiro, mag-video naman noon para sa Facebook. Kay makahatag man nagkagulian gud ang mag-viral nila nga video. Kuha na lang ba kaning pang sasaw lang ang mga video diha. Tapang, asa gamit? Mutawag usa ko sa kuan, fire department. Mo kuan ko unsay duol nga police patrol o police station. Manawag og 911 para padulungay ng bumbiro. Then on the spot nga na ako diha, mangita sa kog pagi makatabang ko. Mintras gahulat sa rescue. Shoutout sa grade 9 Obadaya. Shoutout sa grade 9 Joshua, love you na mo to ba. Shoutout kay Ma'am Lucille. Shoutout sa manggi kuan, Loy kay salamat sa tanan. Shoutout ko ka Ma'am Ugat, butan niya ng mga advice. Unsa daw? Mga higala, isip mga Kristohanon. Kinahanglan kita mahimong tasig sa pag-responde sa mga katalagman, pinagi sa pagtabang, pag-ampo, o paghupay na itong ginahanglan. O ang pinakamayo, mao nga sa tanang panahon, pagabuhaton nato kini nga magdala og himaya diha sa atong buhi nga Dios. Kini si Tawing Galigo ng utana. Unsa daw? Dagang salamat niana kapag laom Tawing. Mga igsoon, anhita sa Caraga Region, Kids for Jesus Crusade, nagdala og spiritual nga pagpadasig sa mga kaigsuunan. Aniya si kapaglaom Rona alang sa pagsaysay sa balita. Ang ikatulong season sa Kids for Jesus Crusade na may temang Bound for Heaven, ipahigayon matag gabi gikan February 9 hangtod February 15, 2025. Ang mong programa gipanguluhan sa Education Department sa Southwestern Philippine Union Conference ug nagtinguha nga mapalambo ang spiritual nga pagtuo sa mga kabataan. Ang Northeastern Mindanao Mission madasigong milambigit sa maong krusada. Ang mga estudyante ug mga magtutudlo sa Butuan City Mission Academy ug Northeastern Adventist Elementary School nagpakita sa dakong suporta alang sa kalampusan sa maong programa. Ang mga school faculty ug mga ginikanan todo usabang pagsuporta sa mga kabataan sa ilang pagpartisipar ug sa mga aktibidad nga gipahigayon matag gabii. Good afternoon, aniya kita karon sa culmination program sa Kids for Jesus. Kids for Jesus usa siya ka programa nga ang mga kabataan among gitrain together with the teachers sa mga schools, sa atong Adventist schools. They are trained throughout the week. We let them experience singing,
Tudloan nato sila pag-pray, gitudloan nato sila pag-preach sa Word of God, kay aron sila malikon sa ilang pagtuo dinha sa Ginoo. Karon nga kahaponon usagid ka malipayon, special nga occasion, talagsaon gayud nga karon is first pag ginanamo na experience nga ang mga kabataan gitagaan namo pagtagad sa ilang sa panahon nga sila gibautismuhan. Karon nga kahaponon there are 12 precious souls, 12 children accepted Jesus Christ. Busa karon kahaponon ania kita sa anindot kayo nga programa nga gitagaan nato pahalipay ang mga kabataan nga sila nagdawat ina kang Ginoong Hesus. Ang Kids for Jesus Crusade usa ka talagsaong oportunidad alang sa mga kabataan nga mapalambo ang ilang espiritualidad ug pagkahimamat sa Ginoo. Ang mga kabataan nakig-uban sa mga padasig nga mga mensahe ug mga awit nga maghatag og dugang kahulugan sa ilang personal nga pag-alagad ngadto sa Dios. Luyo sa kalinghod sa ilang pangidaron ang mga kabataan na himong mapuslanon nga instrumento alang sa iyang buluhaton. Sa ngalan sa Adventist Media Caraga Northeastern Mindanao, kini si kapaglaom Rona Laure alang sa Mizpah Live News and Commentary. Mga igsoon, excited na ba ang tanan para sa Pathfinder Campuri? Atong sayro ng latest nga update sa Mountain View College, kabahin ini. Aniya ang report. Mayong adlaw mga kapaglaom, ani ang pinakabagong balita o mga updates alang sa katiguman dinhi sa MVC karong adlaw, Biyernes, Pebrero 21, 2025. Atong makita nga ubay-ubay na ang mga delegado nga nangabot dinhi bisan pa man sa kalapok ug ulan-ulan ang uban nila adto pang permerong semana sa bulan niabot dinhi aron sa pag-prepare sa maong kalihukan. I am praising the Lord for the Southern Asia Pacific Division-wide Campuri. And as of now, the delegates, the pathfinders, master guides start to come. And I am praising the Lord that so far we are probably 80% as of now, as of this time, prepared for the Campuri. We are expecting more than 10,500 delegates or pathfinders and master guides and parents, and also ambassadors, grade 11 and 12, who are coming for the Campuri. Let's continue to pray for those who are watching us. Continue to pray fervently, because when we pray, God works. We want our young people and our pathfinders and all the delegates to rebuild the altar, and they will go home strengthened in the faith, standing before the Lord until Jesus Christ comes back again. Mag-amping kanunay o magdalag gamit pang ulan aron malikayan ang kakulian. Kini si kapaglaom Hans Christian Polistico ug mao kini ang latest update dinhi lang sa Mountain View College. Atong i-apil sa pag-ampo ang kalampusan sa atuang dakong programa sa Mountain View College. Mga higala, ani ay sugilanon sa atong igsuon nga diin na sinati niya ang katalagman nga mao'y nakapabungkag sa iyang pagtuo. Dakong pagmahay ug pagbasol ang iyang naangkon, daw nahugno ang iyahang kalibutan ug iyan ang gipangutana ang Ginoo kung asa siya. Nganong wala niya luwasa ang iyang mga anak. Iyang gipasimba ang duha niya ka mga kabataan nga nagpangidaron 9 anyos ug 5 anyos sa adlawng Sabado sa buntag. Apan naligsan kini ug namatay. Human nilabay ang mga duha ka katuigan, nipanaw pod ang iyang bana. Ang programa sa Hope Channel naghatag niyag paglaom ug nakapatandog sa iyang kasing-kasing. Ang mga awit sa programa sa Panimbaya sa Kabuntagon World mo'y nag-uplift kaniya nga doon na daw kini divine intervention. Nga dili lang ang iyang kasing-kasing ang nikurog, apil pod ang iyang mga bukog. Mga higala, aniya ang sugilanon ni kapaglaom Yuvelin Serenia Daguhoy, dinhi sa Stories of Hope. Isa ka adlaw nga Sabado,
amo manggumbalay kay ang atbang is the church. Nitabok akong ang middle child ug ang manghod kay mosimba. Nag-agbayay silang duha o naligsan yun sila. Ang isa died on the spot. Ang girl na 5 years old, 9 years old tong patay diretso. Ang manghod na katong babae, 5 years old at that time. Na-ICU pa siya for 4 days at AMC. Pagkabalog yun ako nga naligsan, anak, ligid ko sa kalsada, nag-hysterical. Asang Ginoo, mo ginanin akong gisuri, asang Ginoo man. Salamat sa Hope Channel. Nakadungog na pang mga wali, awit, nakatabang yun, hapon kaayo, o karon kaluis Ginoo, gasimban o balik. Ako si Yubilin Sirenia Daguhoy. July 2, 2011, nitabok akong ang middle child o ang manghod kay mosimba. Nag-agbayay silang duha o naligsan yun sila. Ang isa died on the spot. Ang girl na 5 years old, 9 years old tong patay diretso. Ang manghod na katong babae, 5 years old at that time. Na-ICU pa siya for 4 days at AMC. Sanitarium sa una. Pagkabalog yun ako nga naligsan, anak, ligid ko sa kalsada, nag-hysterical. Asang Ginoo, mo ginanin akong gisuri, asang Ginoo man nga musimba mig Miyerkules, musimba mig Biyernes, simba mig Tibok Sabado. Asa mang Ginoo, gyalog ko sa kong mama, iyo kong mama nga. Nangwinta na ka sa Ginoo ulit. Wala mangintay mahimo. Bisag sakit ka sa tanan, daghang kay kog mga pangutana sa Ginoo nga nganong gitugot man. Kaya nausa ka experience na ako nga ang akong motor, nadihan ako gi parking sa atubangan. Pagkagabi na mahinghuno nga pick up ko ano. Nag-unsa man mo din na, ilaw ta daing paon ang motor. Pag gawas na ko, nikalit sila og kanang pakusugdagan. Ang motor, kung di ko kapalit og utro, makautang man ko. Pwede pong dili na kong mo palit. Mauman tutoy guluwas. Akong anak, padulong simbahan, nganong wala man giluwas. Kaya akong anak, wala ni simba. Dili sila mamatay. Atong kaugalingon, ato lang yung kuanon sa Ginoo. Andam. Anak pa yung panahon na pagkamatay sa akong duha ka anak, 2 years after, namatay na po dayon akong husband. Murag, active man ko sa mga gawas o sulod nga kalyukan, pero labaw na yun sa atong iglesia. Pero ito yung higayon na, murag nilaylo yung ko, nili ko ganahan o simba. Bisag daghan na kay pastor ga, kuan sa ko, pero wala ko nagkuan ko, wala ko nila ko ganahan o atong simba, kay mo simba ko maghilaka, mo ko kay magtapad ba ko sa akong mga anak. Ang Hope Channel, panalangin yun kaya siya sa kinabuhi akong mama, dili na pud kasimba. 83 years old na siya, dili na siya kalakaw mo nang dirira siya sa balay. Magsigiri yun siya pamina o Hope Channel. Then ako, naaragod po ko, di makadungog po ko apil. Nasagwa ko nakadtog simbahan. Dagang kay pinaagal sa awit sa makahilak ka kuan kay nindot kay ang mga kanta maka-uplift. Dunay divine intervention ba? Dili lang akong kuan ni kurog kasing-kasing apil ako nga bukod. Salamat sa Hope Channel. Nakadungog na pang mga wali, awit, nakatabang yun hapon kaayo ug karon kaluis Ginoo gasimban ako balik. Nagtanaw kong panimbaya sa kong kabuntagon, kanta, mga religious songs, mga wali. Magbantay gid ta kay si Satanas naa nagkikauban na to puyo. Mao nga bisan sa mga inana usahay makalimot ta kay nata diri ka puyo ining kalibutan madala ta sa kalibutanon nga mga lihok. Pero kung mutanaw bitaw ka og Hope Channel, mura po kang makakita nga lagi day hope, makapatandog yun sa imong kasing-kasing mga bad experiences in life. Kung wala siguro mag-uplift bitaw,
kanang lisod gid kayo sa mga tanan. Muna nga mananaw yun ta. Ako rin yung iingon sa taga Hope Channel. Thank you for the love and hope. Padayon lang yun sa inyong pagkanta, sa inyong mga pagpadasing kay aron daghan inyo ang matabangan katong mga very hard na bisag naara sa balay. Hinauna-on gyud permentian. God is good. Mo nang nanindot mo tanawon o paminawon. Thank you very much. Never give up. Jesus is coming. Never give up. Keep holding on. Sahay sa atong kinabuhi, labi na pagpuyo na to dirining kalibutan na naging mga tunok sa kinabuhi, pero dili lang kita ma-discouraged. Kung moabot na gay nga asa ta madagma, mubakod lang yun ta. Dili lang yun ta mo kuan matun pa sa kamta. Keep holding on till Jesus comes. Never give up. Mga igsoon ang Romans 8:28 nagaingon, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Praise the Lord sa imong sugilanon kapag laom Yuvelin. Kapag laoman, daghang tagbisita karon nga milabay nga mga kadlawan ba? Yes. Sa mga atong mga missions and conferences. Because mga kapaglaom, today is the culmination of the second anniversary of our mga literature evangelists sa tibuok in all missions and conferences sa ato ang Southwestern Philippine Union Conference. Yes. So bibo kayo sila, daghan kayo sila, and they are ang ilang theme this year is 2 years of unbroken faith, united in prayer, empowered by grace. Grabe po, unbroken faith. Bahala pag mabuak ang kasing-kasing, ayon lang yun mabuak ang pagtuo. Pero kani mga literature evangelists kapag laom renewal ba, grabe kayo na sila kamain ng puon. Di basta-basta. Di basta-basta. So we would like to congratulate and praise the Lord for the success sa ato ang maabtikon o di basta-basta yun nga amahan sa atong publishing ministry diri sa Southwestern. Pastor Elmer Abasta, praise the Lord sa maong event nga daghan gyud pud kay napanalanginan. And this is also a time kapag laom Renel nga nag-meet ba ang mga literature evangelists sa ato nga union. Yes, sakto ka. And fellowship nga nahitabo. O next week na di ay ang kuan. Ato ang SSDY. Ugma na gyud magsugod. Ugma. Arrival lagi tomorrow. So excited na jud kayo mga kapaglaom. Unsay mahitabo aning campery kapag laom Renel? Muna i-cover ninyo. Nato di ay. Muna atong i-cover sa next week. Sa ato ang kuan. Busa ato ang atangan. Atangan ato mga kapaglaom. Ang ipahigayon nga campery diha sa MVC magsugod ugma Sunday ug mahuman karong March 2. So, stay tuned mga kapaglaom because we will have a live news every day from 5 to 6 p.m. So, magkita-kita gihapon kita daranog sa itong mga gusto mo kuyog. We would like to say sorry pod kay wala gyud po'y mahitabo nga walk-in as per the announcement of our director nga dili sila mo cater og walk-in nga mga registration kay na registered na gyud tanan. So ayun, magkita-kita kita. Don't forget ato ang Pathfinder Company sa MVC karong February 23 to March 2. Magkita-kita ta diha mga kapaglaom. Ug mao kadto ang atong nakalap nga mga balita, atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini inyong ubos nga igsoon, Riniel Capon. Sugilanon nga makahatag kanato kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaoman Eliza La Victoria sa kanunay ng hinaot nga ang mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag sa kanato. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us watch over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.